At bakit sobrang laki naman ng sobrang laki naman po ng naging overvoting ngayong taon? Kaya nga, nagtataka ako kasi in 2022, ang liit lang ng overvoting. Ang ibig ba sabihin nito ay marami na masyadong bobo ngayon na Pilipino na nagka 18.2 ang nagkamali, nagka-overvote. Sa Davao City nga may bumoto. Sigurado siya 12 lang yung binoto niya. Isa pang sikat na vlogger yun. Yes. Oo. So, sabi niya, bakit nagkaganon? Dahil ba kaya Duterte yung binutuhan ko? Kaya nagka-overvotes? So, kailangan itong maaksyonan because there are only 68 million voters in the Republic of the Philippines. 68 lang po million. Kung ang overvotes mo, hindi makwenta yung kanilang mga boto, 18.2, halos 30% yan of the, I'm not good in math, you do the math. Pero ang taas po niyan, more than 20% po yan ng voting strength po na disenfranchise mo. And you know, the right to vote is a sacrosanct right. Anong ibig sabihin yan? Sacred right yan kasi tayo ay democracy. Democracy means demos kratos, rule of the people. And how are we going to exemplify that? We exemplify that, emphasize that via votation process. And once in 3 years lang tayo makaboto. Once in 3 years lang hari ang mga botante. Dapat sana yung agency, yung body na binigyan ng karapatan, binigyan ng power ng ating 1987 Constitution na mag-administer nito, dapat ginawa niyang mabuti yung kanyang trabaho. Ang problema, instead na magkaroon tayo ng honest, free, credible elections, ang dami pong question nito. Kaya kailangan may gawain talaga dito. Ang dami nitong mga overvotes, ang daming mga taong na disenfranchise, yung mga boto nila hindi na mabilang. So kailangan may gawain tayo dito. At least i-open yung ballot boxes. Tingnan natin itong 18.2 kung overvotes ba talaga. Basahin natin talaga, no? May mga haka-haka nga na iba na baka sinadya ito or baka meron na talagang micro-infinitesimal na mga ink ito kaya para hindi na mabasa kaagad, no? Kaya para mawala yung mga agam-agam na yan, di mag-conduct tayo ng post-election na manual counting. Ayun, okay. So, attorney, yung ibang kababayan natin, lalo-lalo na itong mga kalaban sa politika ng mga Duterte, baka iniisip nila, kaya naman kayo nag-iingay dahil natalo kayo at gusto nyo lang siguro makakuha ng posisyon sa gobyerno or manggulo lang. Ito lang sa akin, attorney, no? Pasalamat nga tayo, mayroong Pastor Apollo Siquibuloy na mayroong sumisita sa mga ganitong pangyayari. Dahil hindi po biro yung mga nagre-reklamo, napakarami. Napakaraming OFW nagre-reklamo dito sa Pilipinas, nagre-reklamo. At mayroong overvotes na 18 million. So dapat magpasalamat pa tayo kay Pastor dahil si Pastor inaayos ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. So now ito, gusto natin maintindihan ng ating mga kababayang Pilipino na kung ano talagang ibig sabihin itong ginagawa at gustong gawin ni Pastor Apollo Siquibuloy. Kasi ito, katulad nitong pinag-uusapan natin na hindi naman naiintindihan ng mga ordinaryong mamamayan. So, Section 31 of Republic Act 9369. Basahin ko, attorney, then kung baka pwede natin paliwanag ng mas simple at maiunawaan ng mga ordinaryong Pilipino. Kung sila ba ay lumabag, kung sinunod ba nila ang batas na ito, dito natin malalaman ngayon. In the Philippines, mandates the manual counting of votes within the automated election. It requires that during the counting, the chairman, poll clerk, and third member of the Board of Election Inspector read the individual ballots aloud and manually tally the votes and view watchers and the public. This ensures transparency and verifiability despite the use of vote counting machines or automated counting machines. So klaro po niyan na dapat prior to transmission ng resulta, dapat isa-isahin po yung balota. Kaya nga tayo may mga watchers under Republic Act 6646, 7166. Kasi kailangan nila matingnan yung mga balota. Makita talaga nila na yung binoto ng tao ay mabibilang. Yan po ang nakasaad sa ating batas.
Ang problema lang, hindi ito sinusunod. Pero anong basihanan nito? Even the Omnibus Election Code, BP 881, nandun yan, Section 210 yan sa batas. Hindi pa yan na-amyenda. Tapos nung ipinasa yung Republic Act 6646, Section 12 yan. Tapos nung pinasa yung Republic Act 7166, Section 25 yan. Na-amend yan, totoo. Na-amend yan under Republic Act 8436 nung 1997. Kasi yung 8436, full automation yun. Dapat lahat yun, automation pati yung counting. Inakita ng ating mga mambabatas na delikado yung full automation kasi pwede ma-manipulate through hackers, mga hacking, malwares, no? So, kaya inamyenda yan under Republic Act 9369, Section 31, yung binasa mo, bumalik tayo sa Section 210 ng Omnibus Election Code. Kaya kita mo, si Pastor Apollo Sikibuloy, in 24 areas here in the National Capital Region, 42 siya, uniform. 42. Statistically improbable yan na uniform yun. Meron pang ibang areas na pati boto ay uniform din. Impossible po yan. So, kaya nga, ito yung kinatatakutan ng ating mga mambabatas noon na kailangan sa manual counting in the precinct level, mano-mano ang pagbilang. Pagkatapos niyan, electronic na. Yung pag-transmit, electronic niya. Yung consolidation of votes, electronic na. Kaya para pagdating doon sa canvassing, meron kaming basihanan. Klaro na resulta doon sa kada presinto. Tapos, i-add lang namin kada presinto, malalaman na namin sa isang munisipyo kung ilan talaga ang boto ng mga konsihal, ng mga mayor, mga board members, no? At saka yung mga senador per precinct. Kay yun po ang nakasaad ng batas para merong transparency, credibility, fairness, and accuracy of election results. So, yun po sana ang gusto natin. At since hindi nila sinunod, no? Hindi nila sinunod, edi panawagan natin sila na kailangan ninyo gawin yan. No? Na hindi kami ang gagastos. Kayong gumawa niyan, hindi nyo sinunod ang batas eh. You have to implement that. Sabi nila, ang dami kasi. Buong country. Kasalanan nyo kasi hindi nyo sinunod yung batas. Di dapat gawain nyo. O mayroong isang compromise. Pili na lang tayo ng pilot areas. O posible din yun. O yan yun makikita yung goodness of intention ni Pastor. Kaya para maayos lang talaga ang ating sistema. Attorney, kunwari na lang ako kontrabida, no? Kasi kailangan masagot ito. Kasi itong mga to siguradong itatanong. Gastos lang yan. Move on na kayo. Yan ang lagi sabi, move on na kayo. Tapos na yung eleksyon. Magtuna lang tayo. Focus na lang tayo doon sa makakatulong sa bayan. Bakit pa natin gagastusan yan? Magandang tanong yan na gastos yan. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung future ng ating bansa. You know, the right to vote is a sacred right. Yan lang po ang paraan natin na makapili tayo ng mga tamang opisyal dyan sa gobyerno na yan. Dapat yung proseso na niyan din ay dapat sacred din at i-follow. Kaya nga, meron tayong batas. Democracy nga tayo eh. We always pride ourselves as living in a democratic country. Pero yung proseso natin showing our democracy is very defective. So it is high time for us na ayusin natin ito. Kasi may problema talaga. Kung hindi natin gagawin ito, same problem will arise in 2028. At baka magkagulo na tayo. Ayaw natin ng gulo. Ayusin natin ang ating sistema ngayon kasi this will continue to be our problem in the future kung hindi natin kumpunihin itong proseso natin.